Hello po, greetings mga kababayan. Harinawa sa mga oras nito, saan man kayo naroon, kayo ay nasa mabuting kalagayan. Sa mga OFWs po natin, mga kababayan po natin na sa iba't ibang parte mo ng mundo, no? It could be good morning, good afternoon, or madaling araw dyan sa inyo, no? Harinawa kung anumang oras mapanood po ninyo ito, kayo dyan at saka ang inyong mga mahal sa buhay dito sa Pilipinas ay okay naman, okay? And, uh, and at sana ay sa pamagitan po ng ating channel, no, ay makapagbigay po tayo ng isang legal na kaalaman o impormasyon, no, na makakatulong din po sa inyo. Alright? Sa hindi pa po nakakilala po sa akin, ito pong muli sa Atty. Rogelio Wong ng Batas Pinoy. Ang ating pong channel, isa pong legal aid public service program ng inyong lingkod in collaboration with Integrated Bar of the Philippines, Manila 4th Chapter. Okay, let's now proceed, no, dito po sa ating topic. Okay. Ang ating pong tatalakayan ngayon ay sulat po sa atin ni Merlita Villanueva. Okay. Sabi niya dito, "Good day, attorney. Tanong ko lang po, nakasanla ang lupa ko. Okay? Gusto ko nang tubusin. Sabi ng mga anak, narimatan na daw. Pero walang terms of condition ang pagkasanla. Pwede ko bang tubusin?" Alright. So, Merlita, kung sinanla ninyo ang lupa, ano bang usapan ninyo doon sa pinagsanglaan mo? Okay? Ito ba ay may kasulatan? Okay? So, sinabi kasi walang terms and condition. Ano bang ibig sabihin ng walang terms and condition? Medyo vague po yan, no? Ang ibig sabihin ng walang terms and condition, wala siyang taning na kailan dapat tubusin. Yan, okay? Assuming na, kasi ang sanla, normally, meron pong usapan yan, no? Sinasanla ko itong aking lupa. Ang collateral ko sa iyo ay ang titulo. Kaya ito bilang collateral. Okay? At mababayaran ko yan sa loob ng 5 taon o 3 taon. At ang interest po niyan ay halimbawa ay 6% or 10% per annum. Okay? Yun ang halimbawa ng mga terms and condition. Okay? So, halimbawa, ang usapan nyo ay 5 taon. Okay? Nakalipas na, 5 taon na, at hindi naman kayo nag-default. Okay? So, karapatan mo yan na tubusin. Okay? Ngayon, sinabi mo rito na sabi ng mga anak, no, hindi natin malaman dito kung sino yung kaninong anak yan na nagsasabi. Ito ba mga anak mo o anak ng inyong pinagsanlaan? Now, assuming na sinasabi ng pinagsanlaan na hindi na pwedeng tubusin dahil narimata na. Ang ibig ba sabihin ng narimata, okay, kaya tinatanong ko sa iyo, ito ba ay in writing, okay? Or this could be a real estate mortgage, okay? Kung wala namang kasulatan, okay? At sabi mo walang terms and condition at hindi malinaw kung kailan mo dapat tubusin ito, okay? Ang 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 maaring pagbabasihan mo lang ay nabayaran na ba yung sangla, okay? Kung nabayaran yung sangla, okay? Ang obligasyon ngayon na pinagsanglaan ay ibalik sa inyo ang titulo o security ng inyong lupa na sinangla. Kasi bayad na kayo eh. Okay? Ngayon, sabi na Rimata, maring totoo kasi halimbawa ay ang usapan ninyo ay 5 taon dapat mabayaran. Ay hindi naman ito binayaran. Okay? So that means default na kayo. So dahil nag-default na kayo, maring nag-file ng asunto itong pinagsanlaan at nagkaroon ng tinatawag nating foreclosure ng inyong mortgage. Kung ganito ang nangyari, na nagkaroon ng foreclosure, ito na yung sinasabing narimata. Okay? Pag sa ganito, narimatayan siya. Okay? At nagkaroon nga ng tinatawag nating base sa decision ng korte. Okay? So, ito ay meron lang kayong nagdesisyon na final na. Okay? So, meron lang kayong tinatawag nating equity of redemption na kung saan
base sa decision ng korte, no? Normally, mga 30 days yan, you have that right para ma-redeem yung property. Okay? So, kung hindi mo ma-redeem yun, magiging final na ang sale. Ang ibig kasing sabihin ng rimata ay nagkaroon ng proseso ayon sa batas, no? Nagkaroon ng foreclosure. O kaya nagkaroon ng attachment, okay? At hindi kayo nakabayad ng utang ninyo, in-attach yung property niyo ng korte, and then, subject ito sa auction sale, okay? Para mabayaran yung utang ninyo. Ngayon, kung wala namang ganitong proseso ang nangyari, okay? At bayad na kayo, ay walang basihan ang pagrimata, okay? Pag sinabing rimata kasi nagkaroon ng foreclosure or forfeiture. Kung ganito, at bayad na kayo, abay, walang basihan yung kiniklaim na yung pinagsanglaan o yung anak niya, dahil maaaring yung pinagsanglaan ninyo ay wala na, manamayapa na, o kung nandyan na sila, ay through their children, sinasabi na narimata na. Kung ganito yung situation, at wala namang proseso na ginawa, nagkaroon ng foreclosure, ay basta nilang inangkin. Okay? Dahil hindi ka nagbayad, automatic sila ng may-ari, abay, bawal po yan. Lagi nating sinasabi na yan ay may tuturing na pactum commissorium. Bawal po yan. So that is against public policy, against the law. And anumang pag-appropriate nila doon sa property nyo, dahil nirimatan na nila, sila mismo nagrimata, hindi yung batas, ay labag po sa batas yun, at anumang kanilang ginawang pag-angkin ay null and void, wala pong saysay, kung kaya't pwede po ninyong tubusin yung nasabing property. Okay? So makipag-ugnayan kayo sa inyong lawyer, no? Upang sa ganon ay mabigyan kayo ng karagdagang legal assistance upang sa ganon. Kung sakaling ayaw i-turn over sa inyo yung inyong collateral, ay inyo pong mahablapon nyo siya. At the same time, ay mag-file na kayo ng adverse claim doon sa lupa. No? Upang sa ganon ay hindi po sila basta-basta maibenta yan ng alam ng buong mundo, no? Na ito pala ay may claimant, okay, doon sa lupa. At tandaan lang natin, pag nag-file ka ng adverse claim, no, doon sa affidavit of adverse claim ninyo, be sure na alam naman ng lawyer ninyo yan, na sa loob ng 30 days from the filing of the affidavit of adverse claim, ay kailangan, yun na nga, magpa-file na kaning asunto dito sa korte upang sa ganon, ay patunayan nyo sa korte na ang ginawa ng pinagsanglaan ninyo ay labag sa batas. Kung kaya't, ay dapat lang magdesisyon ang korte base sa inyong mga ebidensya na i-compel yung pinagsanglaan na ibalik sa inyo ang inyong titulo o collaterals na ginamit doon sa ginawa ninyong pagsanla. Okay? So I hope nabigyan natin ng kasagutan, no, ang tanong sa atin ni Merlita. Alright? O bago tayo magtapos, pwede po pang makahingi ng karinyo po sa inyo, ay pinopromote po natin yung ating libro, no? Ng inyong lingkod. At ito po ay malaking bagay kung meron po kayo ito sa bahay. You need not be lawyer, no? Upang magkaroon ng librong ito. Highly recommended po, no, na meron kayong copy ng legal handbook, no? A daily companion for all, no? For home and workplace, no? At ang libro pong ito, no, ay ito po contains the extract of the laws, no, which affect our ordinary human being sa ating lipunan, no? Mula nung ang isang tao ay pinanganak, nagkaroon ng asawa, then issue of birth certificate, nagkaroon ng marriage, nagkaroon po ng hiwalayan, support issue, nagkaroon ng pagpatitulo ng lupa, mana, no? Nagkaroon ng land reform, may labor dispute, no? Nandito po yung abstract ng batas na sinasabi po natin, at this book could be a handy reference po sa inyo, no? Na kung may interesado kayong batas tungkol sa inyong sarili, sa inyong usapin, lalo na if we are in the conflict of law. So alam nyo, no, ano bang batas tungkol sa usaping ito? More or less, meron po kayong mababasa na reference materials. And then, highly recommended din po yung ating pong libro on Handbook on the Bill of Rights, na kung saan nandito po ang ating karapatan, no, sa ilalim ng saligang batas po natin. Kung sakali mang ang isang tao ay sinubject po siya ng aresto, no, warrant of arrest, no,
warrantless arrest, kailan ba ma-arresto ang tao na walang warrant o may warrant of arrest ba? Yung search ng property natin, seizure ng property na wala pong warrant, no? Walang search warrant, walang seizure order halimbawa, o kung halimbawa ang isang tao ay subjected to warrantless arrest is under custodial investigation, ay ano bang karapatan isang tao na under custodial investigation? So, yan po ay masasagot ninyo kung meron kayong copy niyan sa inyong libro, no? Sa inyong bahay o sa inyong workplaces. At siyempre ngayon, nasa digital world na po tayo na kung saan ang ating mga electronic gadgets, computer, laptop po natin, mobile po natin, kung sakali mang magamit ito sa isang krimen, no? Ay maging cybercrime po yan, and our electronic gadgets could be subject to cyber warrants for forensic examination. So, napakamalaking bagay po kung meron kayong mga librong ito sa inyong bahay, no? And then we have also sa mga practitioners po natin, no, sa labor laws and industrial relations, mga HR practitioners po natin, highly recommended po yung ating labor laws, and then yung corporate law annotated, and of course yung ating CIPRA, the Code of Professional Responsibility and Accountability sa ating mga panyeros ay panyeros. Mga hardbound po ito, no? So if you're interested, paki-screenshot po, and you could visit their website, no? At makikita nyo doon, magkaroon kayo ng idea kung ano bang contents ng mga librong ito. Hardbound po sila, and you can order online, free delivery po, no? Nationwide. Okay, mga hardbound po ito. Or you can also visit their stores, no? Kung nandito kayo sa Metro Manila, meron silang branches sa Makati, Mandaluyong, Manila, Quezon City, and meron din silang branches sa Cebu and in Davao. Alright? Maraming salamat. Okay, thank you very much sa inyong oras, no? And I hope, no, ang napag-usapan po natin sa episode neto ay makakatulong po at napagbigay po sa inyo ng legal na kaalaman, information. And then, kung hindi pa kayo napag-subscribe, pwede po pakaklik po ang subscribe, share, and like buttons po natin upang sa ganun matulungan po ninyo ang inyong lingkod na mapalawig pa ang ating advokasya na makapagbigay po ng legal na impormasyon, kaalaman sa ating mga kababayan, no? Makiklik lang po ang subscribe kung hindi pa kayo pag-subscribe, share and like buttons po natin, and of course, yung notification bell upang sa ganun, pag may mga updates po tayo, you will be duly notified. Okay? So, maraming salamat sa inyong oras, no? And I hope to see you again, no? Sa next video po natin. Maraming salamat and God bless.